Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong mga illegal na sugalan dito sa ating bansa. Alam naman natin dito sa ating bansa, talamak po ang sugalan dito sa atin. Bata pa lang po tayo, naririnig na natin yung mga illegal na sugalan na yan, tulad ng mga pa-ending, mga tupada, sakla, color game, online sabong, mga illegal na bingguhan sa mga peryan. So marami po tayong klaseng sugalan dito sa ating bansa na ngayon po na-expose po kasi yan. So yung iba dyan medyo nag-upgrade pa yan, nagkakaroon nga ng mga online sabong, mga online na tong eats, mga ganyan. So dito, pinag-usapan po dito sa Congress hearing kasama si Congressman Erwin Tulfo, bakit ba hindi nasasawata, hindi napapatigil itong mga illegal na sugalan na to? Dito at isa pa rito, pumalag pa rito si Congressman Richard Gomez, medyo nasaktan siya rito sa sinabi ni Congressman Erwin Tulfo. So panoorin po natin ito. Yes, Mr. Chair, if I may just add, kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. Totoo po yung sinasabi ni Erwin Tulfo, ni Congressman Erwin Tulfo. Meron na po ba kayo nabalitaan o narinig na nahuling operator ng mga sugalan, mga protektor, mga sabihin natin mga admin ng mga sugalan na yan? Di po ba wala pa? Pero ang madalas na nahuhuli dyan, yung mga tumataya na pabarya-barya lang. Yung 5 piso, mga highest na siguro yung 100 dyan. Sila yung mas nahuhuli. Especially sa mga tupada, 'di ba, sa mga color game, mga saklaan. Sino ba ang mga nahuhuli lang? Yung mga tumataya, yung mga naglalaro lang. Pero yung mga nagpapalaro ng sugal, hindi nahuhuli 'yan. 'Di ba? Ang nangyayari sila yung mga pinanser na 'yan, sila lang yung nagpipiyansa dun sa mga bumabangka. Pero yung mga talagang sabihin natin kumikita ng malaki dyan, ni isa wala pa ho tayong nababalitaan na nakulong. Meron mga inakusahan lang na sila ay mga gambling lord. Pero hanggang doon lang, walang umaabot na talaga sa punto na sila ay inaaresto, sila ay nasasampahan ng kaso. And hindi nakapagtataka because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the... Totoo yan. Ganyan lang talaga naiisip ng mga taong bayan na ano lang yan, pakitang gilas lang yan dahil mag-e-eleksyon, dahil merong ibinabang kautusan galing sa presidente or sino mang mga, sabi natin medyo mataas ang posisyon. Para lang may pakita lang sila ay gumagalaw, sila ay tumatrabaho. Pero eventually, babalik uli sa dati na talagang talamak uli yung sugalan. Pero pag nangyari yun, manghuhuli na naman sila uli ng mga, sabihin natin nga, yung mga barya-barya kung tumaya. Sila lang yung hinuhuli dyan. Di ba? Hindi naman talaga halimbawa, pestahan. Parang yan, pagbibigyan yan. Ia-allow na magkaroon ng sugalan dyan. Kasi nga, parang part ng tradisyon yan, part ng entertainment, part ng para dumami yung tao doon sa piyestahan. So, i-allow nila yung mga illegal na sugalan na yan. Tapos, pagkatapos nun is babalik na uli, balik uli sa mga patagong sugalan. Meron pa nga, di ba, yung umiikot lang yung mga mobile ng pulis dahil nga sila yung mga nagproprotekta doon sa mga illegal na sugalan.
parang tinitimbrehan pa yung mga nagsusugal o yung mga nagpapasugal na sila ay roronda para medyo medyo magtago-tago ng konti. Pero alam niyo yung sa mata ng mga ordinaryong Pilipino, alam na nila, basang-basa na nila na ano lang yan, pakitang gilas lang yan na manghuhuli kunyari. Pero ano lang yan, para lang may report sa itaas nila na ito kumikilos. Pero ang totoo nun, wala naman talagang ginagawa. Ay, moro-moro lang talaga. Yan naman talaga, real talk tayo. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng yung alam mo, parang magpapatay mali siya na lang yung mga yan na talagang seryoso yung gobyerno natin labanan itong illegal na sugalan na yan. For the longest time, wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And Dito, pansinin niyo yung sinabi rito ni Erwin Tulfo. Wala raw nakukulong na gobernador, mayor, mga police director, pero hindi niya binanggit dito yung yung congressman. Dito nasaktan si Mayor Richard Gomez na ngayong congressman na ngayon. Kasi dati siyang mayor na parang dating sa kanya walang ginagawa yung mga mayor. So dahil nga mayor, so part siya ng pagiging mayor, nasaktan dito si Richard Gomez. Parang dumipensa siya para sa mga mayor na may ginagawa daw. Sabi niya, may ginagawa daw. So panoorin po natin, tutuloy natin. that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge or recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU, but also of the enforcement of the PNP, no? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, no, and all the members of this committee, we will produce result. And I hope. Alam niyo, yung sinasabi rito ni Congressman Dan Fernandez yata to. Medyo gasgas na yung yung ganyang linyahan na wag sa parang wag nyo kami subukan ngayon at sa under ng aking administration na hindi yan mangyayari. So marami na nagsabi ng ganyan. Pero ang tanong, may nagawa ba? 'Di ba? As long as merong mga politiko pumoprotekta sa sugalan na yan, mga illegal na sugalan na yan, hindi mawawala ang sugal dito sa Pilipinas. Kasi malaking pera po ang umiikot dyan sa mga sugalan na yan. Sa online sabong nga lang daw, kumikita nga daw ang online sabong hindi yung kung sino man yung operator ng online sabong. Kumikita nga daw yun ng 1 million to 2 million per day. So ano ba naman yung magpaadulas yan ng 1 million dun sa mga politiko natin? Nagbigay yan ng 5 million sa mga pwede magprotekta sa illegal na sugalan. 'Di ba? Baril lang sa kanila 'yun. Pero yun yung nga, 'di ba, nagkaroon nga ng panukala diyan na gusto lang iban ang online sabong. May nangyari ba? Walang bumoto. Hindi man lang umusad yung panukalang batas na iban ng online sabong. Kasi nga marami nakikinabang na politiko diyan. Andiyan yung mga pinanser nila para makatakbo sa mga local position o sa mga national position natin. Isa yan sa mga main contributor ng mga politiko, yung mga gambling lord na yan. Aside sa mga drug lord, andyan din yung mga gambling lord. Hindi nawawala yung mga yan. Kasi nga, kaya nila maglabas ng pera. Kasi kaya naman nilang bawiin eh. Kasi nga kumikita nga na malaki yan per day. Kaya nga yung sinasabi ito ni Congressman Dan Fernandez po yata ito, di ko sigurado pero dati itong artista, na kailangan daw niya na action ngayon, kailangan daw ng
under his leadership or under his ng kanyang termino ngayon, hindi na raw mangyayari. So, gasgas na po yan. Ang kailangan po namin resulta. Hindi po namin kailangan ng puro bibig lang, puro ngak-ngak lang. Kailangan po may aksyon. Mas maganda na yung yung wag ka na lang magsalita, gawin mo na lang at least mararamdaman naman ng tao yan kaysa naman yung panay buka ka na lang ng bibig ng ganyan, panay ang sabi mo lang na wawakasan nyo yung illegal na sugal na yan parang na yan yung sawang-sawa na yung mga tao dyan na marinig yung ganyan linyahan I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking advisor, no? I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you're recognized. Yan ito, magsasalita na rito si Richard Gomez para makikita niyo naman sa facial expression niya na nasaktan siya dun sa sinabi ni Erwin Tulfo kasi nga nabanggit mayor. Tapos yung congressman hindi binanggit ni Erwin Tulfo. Medyo parang pakiramdam niya na parang naging bias ka at parang hindi mo isinama yung pagiging congressman. Bakit yung mayor lang? 'Di ba? Dapat sinama mo yung congressman at saka sana wag mo sabihin na lahat ng mayor walang ginagawa. Kasi dito sinasabi ni Goman na meron naman siya nagawa. So panoorin po natin, tuloy po natin 'to. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Totoo naman. Hindi naman lahat ay gago. Yung iba lang talaga dyan na kahit alam nila, hindi nila kayang banggain. Kasi nga may mas mataas pang humahawak sa mga yan. May mga tumatawag dyan, may mga kaibigan dyan, may mga padri-padri na yan na maglaan na yan. Yung mga mesenaryo na andyan yung bubulungan ka na wag mo lang pakialamanan niya kasi kay ganito yan, kay ganyan yan. Kaibigan mo si ganito. Andyan yung siyempre, lalo na kung yung binanggit na tao is contributor mo sa eleksyon. So siyempre, katapano, may hiya ka na bumangga dun sa taong nag-finance, tumulong sa'yo para manalo sa posisyon na yan. Kaya medyo dito, hindi ko rin maintindihan bakit dito nagsalita si Richard Gomez ng parang siya rito na-offend, parang naging masyado siyang defensive. Although, sabihin natin wala kang kinalaman dyan sa illegal na sugalan na yan. Pero ang tanong, ano bang ginawa mo? Imposible dyan sa lugar mo, walang sugalan. Di ba? Sabihin natin ito, tuloy lang natin to para medyo magkaroon tayo ng konteksto kung ano ba yung para kinasasama ng loob dito ni Richard Gomez. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but, sorry. Yun, sabi daw niya, mayor nga naman siya, tama na nga naman. Tapos, meron daw siyang pinasarang mga dalawang sabungan daw. Bakit yung sabungan lang po ba? Pasensya na po, may Congressman Richard Gomez, pasensya na po. Medyo konting, medyo konting pitik lang tayo ng konti. Sa tingin nyo ba, sabungan lang ba merong sugalan dyan sa, kung saan man yung, alam ko ormok tong si Richard Gomez dyan sa, yung sa lugar na pinagmayoran mo sabong lang ba ang sugal dyan? Sigurado tayo meron pang ibang sugal dyan, hindi lang sabong. Ngayon, kung tinamaan ka doon sa sinabi ni Erwin Tulfo, medyo may problema po tayo doon kasi wala naman siyang binanggit na kung sino. Although, hindi niya lang sinama yung sa mayor kasi unang-una po, yung mayor, siguradong mas may alam yan kung anong nangyayari sa grounds. Hindi yan kagaya ng congressman na laging wala sa kanyang nasasakupan. Ang mayor laging
nasa ano yan, nasa nasasakupan niya. So alam na alam niya yung mga nangyayari dyan sa mga nasa baba. So hindi lang sugalan ng sabong ang meron dyan. Marami yan. Posibleng dalawa lang, sabong lang yung ano. Bakit yung sabong lang ang pinasara mo? At bakit dalawa lang? Yun lang ang tanong doon. So, kaya medyo ano rito, medyo na-offend siya rito kasi parang, may nagawa siya pero kulang eh. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin may nagawa ka, okay na 'yun. Dapat ma-eliminate mo ah, yung yung lahat ng sugalan diyan. Saka mo i-broadcast diyan na dito sa areang etong lalawigan na hinawakan ko, wala na sugal diyan. Kaya lahat ng hindi naman lahat ng mayor o ganito is talagang konektado. Sa akin, hindi ubra yan. Mga ganun ba, di ba? At least meron. Pero kung sasabihin mong sabungan lang yung napahinto mo, parang medyo may kulang. Hindi siya masyadong impressive. Just say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa at saka itong house na to, wala na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila. The CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. Ngayon, dito gusto niya, gawin daw ng PNP yung trabaho nila. Kaya namang gawin ng PNP yan kung tutusin. Ang problema lang dyan kasi kapag may timbre sa taas yan, what if may alam dyan si Mayor, sinabi ni Mayor na wag niyong gagalawin yung lugar na yan, akin yan. Wag niyong pakikilamanan yung sugalan dyan kasi kiganto yan. Siyempre, itong pulis, takot din gumalaw. Lalo pag sinabing kay congressman yan, kay mayor yan, kay governor yan, kay kung sino man Poncio Pilato yan. Siyempre, pulis, kailangan niya ng trabaho eh. Kaysa naman mawala kang trabaho, di pumikit ka na lang, gumawa ka na ng report na ang hulihin mo na lang yung mga tumataya lang, pero yung mga operator, medyo wag mong kumbaga, wag mo nang masyadong pakialamanan yun. Ang hulihin mo lang yung mga tumataya ng ₱5 piso para lang may masabing may report kayo na kayo ay nangre-raid. Di ba? Kasi real talk lang. Kahit sino, kapag ikaw binulungan ng nasa taas mo katapano, medyo, di ba? Medyo titiklop ka. Kahit sabihin mong yung prinsipyo mo mataas. Pero once na ang nag-order galing sa taas mo, medyo titiklop ka dyan. Diba? Hindi yan kagaya ng pelikula na talagang akala mo makikipagpatayan sa paninindigan. Hindi, real talk tayo. Siyempre, isisave mo muna yung sarili mo, isisave mo muna yung pamilya mo. Diba? Wala namang mawawala sa'yo naaambon ka pa. Diba? Real talk lang naman Di pikit mo na lang yung mata mo, at least ka pa rin, sabi mo pa rin, malinis pa rin yung konsensya mo. Although, sabihin natin medyo, kahit may alam ka, pumikit ka na lang. Kasi kailangan mo isip yung pamilya mo, kailangan mo isip yung trabaho mo. Di po ba? Real talk lang. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. I siguro I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And I also agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po diyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko. Tingnan niyo ito galing na mismo sa kanya. Kilala niya yung mga illegalista sa lugar na pinamumunuan niya nung nag-mayor siya. Pero ang tanong, na-eliminate po ba yung sugalan? O baka pinatawag nyo lang para lang warningan sila na kayo hindi ko po sinasabing na konektado siya rito or involved siya sa illegal na sugalan. Pero ang dating kasi, ang pinaka opinion lang naman, ang dating lang kasi parang in-inform mo lang sila na bawal na yan, hindi na pwede yan. Tandaan nyo po, illegal na sugalan nga, illegalista sabi niya. Di sana dinampot nyo na kagad yung mga yan kung alam yung illegalista yung mga yan. Sigurado naman kayo, naman tayo, may mga intelligence na kayong hawak doon. Kaya nga kilala mo, identified mo sino-sino yung mga yan.
O bakit di po ninyo masampahan ng kaso para maikulong po ninyo? Di po ba? Yun lang naman po sa akin. Hindi po, wala po kong anything against dito kay Congressman Daniel Fernandez po Wala po kung ano dyan. Sa akin lang naman po, parang kilala mo na eh. Yun kasi yung nagiging problema sa Pilipinas, sa mga politiko natin. Wala talagang political will na sugpuin talaga yung okay na yung yung kay Erap yung walang kaibigan. Kayo nga lang puro daldal lang din dun si President Erap. Pero kung kung talagang may kamay na bakal ka dyan, kagaya ni Pangulong Duterte, although hindi niya nasulba yung ng totally, hindi niya na-eliminate yung sugalan. I mean yung droga. Pero malaki yung naibawas. Sana ganun din dito, di ba? Mapilayan mo lang yung sugalan, higpitan mo lang, mararamdaman nila yung presence mo dyan. Medyo titino yung mga yan eh. Sa opisina ko, lalagay ko lahat ng mga illegalista dyan, lahat ng mga nabubukos dyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero, meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan eh. Kilala natin ang lahat ng mga naging illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong bayan, alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh. Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At ilalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang Kilala nila kung sino yung mga gumagawa ng illegal na sugalan na yan. Ang tanong, ano pong ginagawa ninyo? Yun lang naman po yung doon, pinaka-question doon. Ano na nangyari? Sila ba'y tumigil? O baka nagdire-diretso pa rin dire-diretso pa rin yung kanilang negosyo. Kasi wala naman nangyayari. Lumalabas, moro pa rin dyan. More on talk lang tayo ng talk. Pero wala talagang walang job, walang trabaho, walang aksyon. 'Di ba? More on talk lang talaga, kaya nga natatawa na lang dito si Erwin Tulfo na sa haba-haba nga naman ng problema natin sa sugalan. Hanggang ngayon, meron pa rin. Aminin man natin tayo mga bata pa tayo, may sugalan na. Umabot na tayo sa gantong edad, may sugalan pa rin. Mga illegal na sugalan pa rin. Di ba, bakit hindi nasasawa tayo mga yan? Kasi nga, may protector, mayroong kumukonsunte. Kasi kung talagang, di ba, kalimbawa sa eskwelahan na lang eh. Andyan yung bawal lang sugal sa loob ng eskwelahan, pero may nakakalusot. Pero, dahil nga mahigpit yung eskwelahan sa ganyan, hinuhuli yung mga nagsusugal, patago. Di ba, patago. Hindi nila alam kung sino-sino yung mga estudyanteng mga nagsusugal, pero natitiktikan na nila kung sino-sino yung mga yan. Kaya itong mga nagsusugal na estudyante, kumbaga sobrang ingat na talaga para hindi sila mahuli. Pero dito sa gobyerno natin, ini-inform pa yung mga gumagawa ng illegalistang sugal, sa mga sugal na yan, ini-inform pa na ayoko na sa ganyan ganito, ayoko nang tama na sa kilala mo na eh. Posibleng hindi sila tumigil, dire-diretso pa rin yung mga yan. Gaya na nga sinabi niya eh. Alam niya, pinupulong pa nga niya eh. 'Di ba? Na pinatitigil niya. Pero ang tanong, ano nangyari? Paggawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province, by municipality. Para makita natin kung sino pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4.